Tumango ako kahit hindi siya nakatingin sa akin. Ibig sabihin, lahat ng mga mata ay nasa akin. Naghihintay lang sila ng kahit maliit na butas para siraan ako, para pabagsakin ako, at ayaw kong mangyari yon. Dahil paano na lang mga taong umaasa sa akin kung mawala ang lahat kung anong meron ako. I felt sad for him. Hearing those words, parang ang hirap at bigat ng responsibilidad niya. Although, hindi naman niya kasalanan kung isa siyang bilyonaryo na may mabuting puso sa kapwa, na mas piniling ibahagi sa mga nangangailangan ng kanyang kayamanan, kaysa iimbak iyon at hindi mapakinabangan. Hindi katulad ng iba na nag-uumapaw na sa biyaya ay ganid pa rin sa pera at kayamanan ng iba, na kayanan pang gumawa ng krimen para maging angat sila, para matawag na malakas at makapangyarihan. Katakot naman yung buhay mo. Kapag ako nawala, hindi ko na naisin na ma-reincarnate sa'yo. Mayaman nga pero mahirap naman yung ginagampanan mo. Tumawa siya sa sinabi ko. Uy, hindi ka naman mahina. Kaya I'm sure na kaya mong panindigan ng bagay na alam mong tama ka. Paano ko pa yun paninindigan? Kung hindi pa ako nagsalita, bumulagta na ako dahil tinamaan ako ng arma sa sentido. Napasimangot ako nang humalakhak si Diego. Hanggang makaakyat kami sa kwarto. Matulog ka na, Audrey. Kung saan-saan na naman umaabot ang imahinasyon mo. Natatawa pa niyang sambit. Tabi pa rin tayo sa kama? Yes, kung okay lang sa'yo para ma-check din kita. I mean yung allergy mo. Alanganin na tumango ako at humiga sa kama, saka tumalakbong ng kumot. Kinikilig sa pagiging concern ni Diego. Pakiramdam ko, huminto ang paghinga ko nang maramdaman ang paglubog ng kama sa tabi ko. Maliit kasi tong kama, kumpara sa kama niya ron sa mansyon. Aminado ko na malikot akong matulog at baka masagi ko siya. Inilagay ko sa gitna namin ang unan ko. Hindi kasi ako makatulog ng walang kayakap. Saad ko. Totoo naman yon. Nasanay kasi ako na kayakap ko ang anak ko sa pagtulog. Tumayo siya mula sa pagkakahiga. Kukuha ko ng ekstrang unan. Saad niya bago lumabas ng silid. Pagbalik niya, may bitbit na siyang 4 na malaking unan. Inabot niya sa akin ang 3 at ang isa'y dinagdag niya ron sa pagitan namin. Para komportable ka, good night. Ani at saka ini-off ang di-remote niyang ilaw. Dahil hindi niya sinara ang kortina, ang ilaw mula sa buwan ng nagsilbing liwanag naming dalawa. Good night, Diego. Nagising ako nang makaramdam ng gutom. As usual, wala si Diego sa tabi ko. Baka maagang umalis papunta sa trabaho. Ano ba yan? Ang sarap pang humiga pero kailangan ko nang bumangon. Dahil malalagot na naman ako kay Ma'am Claudia kapag nadatnan niya akong nakahilata pa. Bumangon ako. Pupunta na sana ako ng kusina nang ma-realize ko na hindi na pala ako sa mansyon nakatira. Na hindi ko na kailangang mag-alala kung tanghali akong magising dahil wala nang maninigaw at mananakit sa akin. Magaan ang pakiramdam ko na pumasok ako sa banyo para maligo. Bumaba na ako pagkatapos. Ang tahimik ng bahay. Ngunit sa ganda ng disenyo nito, nakakaaliw siyang tignan. Mula rito sa ikalawang palapag na amoy ko ang niluluto sa ibaba. Ang aga naman ni Manang Leti pumarito. Good morning, Man. Ngunit hindi si Manang Leti ang nasa kusina, kundi si Diego. He is wearing a white sando, checkered pants at pambahay na slippers. Basa rin ang kanyang buhok. Inaayos nito ang mga niluto sa lamesa. Hindi ko na malaya na nakanganga na pala ko habang nakatingin sa kanyang mamasal na braso. Pati ang kanyang malaki at matikas na balikat na nakikita sa kanyang sando. Hey, good morning. Baritono na wika ni Diego. My God, that nice voice. Lalaking lalaki. Mariin akong napalunok nang mapagmasdan ko pa ang binata. Naalala ko na naman yung nakita ko nung nakaraan. Audrey, okay ka lang ba? Nalilito na wika ni Diego.
Natinag naman ako sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay namula ang buong mukha ko sa pagkapahiya. You okay? Kunot noon na sambit niya. I cleared my throat. Oo, ayos lang ako. Nagutom ako. Abot hanggang sa itaas ang amoy ng niluto mo. Pinasigla ko ang boses ko nang mawala ang pagkailang ko. Lumapit ako sa hapag at naupo sa upuan, kung saan ang pwesto ko kahapon. Pritong isda, sinabawang isda, at pakbet ang ulam namin. Dalawa lang naman kami ang kakain, pero yung niluto niya hanggang hapunan na namin. Para ka namang mag-feeding program sa mga niluto mo. Dalawa lang tayo nakakain. Hindi ko napigilan na magkomento. I have an idea. Napahawak ako sa aking puso sa gulat nang tumaas ang boses ni Diego. Anong idea? Tanong ko. What if magpa-feeding program tayo? What if tumakbo ka na lang bilang mayor? Nagitlang makinis niyang noo. Pero maganda yung naisip mo. Agree ako dyan. Tutulungan kita pero hindi muna ngayon. Ipasyal mo muna ako doon sa farm mo. Nakangiti na nag-thumbs up siya sa akin. Matapos naming mag-agahan ay nagpalit siya ng damit at sinama niya ako sa Casa de Silva. Naglakad lang kami at dito sa likod ng bahay kami dumaan. Matarik ang daan pababa sa isla, ngunit hindi naman mahirap dahil sementado ang daan. Good morning, sir. Magpapapirma ho ko, sir. Salubong kaagad sa amin ang kanyang tauhan nang makarating kami. Marami pala silang nag-aabang kay Diego para magpapirma ng daily reports nila. Kaya ang ending, pati ako ay sumama sa loob ng office niya. Ayaw naman niya akong ipagkatiwala sa ibang tauhan para maglibot. Hinintay ko na lang siya na matapos. Sorry. Paghingi ni Diego ng pasensya nang matapos siyang pumirma. Hindi na kita maikot kasi mainit na sa labas. Nginitian ko siya. Ano ka ba? Marami pa namang araw. At saka pwede namang mamayang hapon kapag uuwi na tayo. Tumayo siya kaya tumayo na rin ako. Doon na lang tayo sa cottage para mag-enjoy ka. O baka gusto mong mamasyal doon sa pamilihan. Huwag na, saka na lang kapag hindi ka na busy. Inginuso ko ang babae na paparating. May bitbit itong brown folder. Tamba ka yata sa trabaho, Mr. Billionaire? Pangaasar ko. Napahaplos siya sa kanyang buhok. Pwede ko namang tapusin lahat dun sa cottage. Aniya. Tapos kapag malakas ang hangin, goodbye papers. Wika ko. Doon mo na lang sa office mo gawin, sasamahan kita para hindi ka maboard sa ginagawa mo. No choice siya kundi bumalik sa kanyang opisina. Buong linggo ay ganito ang routine namin. Ayaw ko namang magpaiwan sa bahay. Na-trauma na ako mag-isa sa malaking bahay dahil sa kagagawa ng nanay niya. Pakiramdam ko kasi, anumang oras darating doon si Ma'am Claudia at gagawan ako ng masama. Magkahawak kamay-kaming umuwi sa bahay galing sa Casa de Silva. Hindi niya pa rin binitawan yon hanggang sa makapasok kami. Kakausapin ko si Manang Leti bukas. Ipapalista ko sa kanya yung mga bata rito para alam natin kung ilang mga batang pakakainin natin. Saad ko. Yan din sanang sasabihin ko sa'yo. Natigil siya sa pagsalita nang makarinig kami ng yabag pababa ng hagdan. Natuon ang paningin ko sa babae na pababa roon. Curly ang buhok, mestiza at hugis puso ang muka. Napakaganda niya at fashionista manamit. Galing siya sa taas ng bahay. Nang magtagpo ang tingin namin, nanlaki ang mata at umawangang mapulang labi niya. Ngunit saglit lang yon dahil ang gulat na rumihistro sa kanyang muka ay napalitan niyo ng saya at kumikinang ang kanyang mga mata. Diego! Hiyaw niya at patakbo na bumaba ng hagdan upang salubungin ang lalaking katabi ko. Diego! Napatingin ako sa aking kamay na binitawan ni Diego at sinalubong ang babae na patakbong bumaba ng hagdan. Careful! Hindi nakinig ang babae. Excited na itong makalapit sa kanya.
Oh my God, I missed you! Sinalo siya ni Diago ng patalon niya itong niyakap. Napaatras pa si Diago nang mawala ng balanse sa pagkabigla. Nanlaki ang mata ko kasabay ang pag-awang ng aking labi. Nang sakupin ng babae ang kanyang muka at mabilis na hinalikan si Diago sa labi. Kusa siyang bumaba sa bisig ni Diago. Niyakap niya ito sa baywang. Ang mga masayang ngiti sa kanyang labi ay hindi mapalis. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ni Diago dahil nakatalikod siya sa akin. Bigla pakiramdam ko na baliwala ako, na saglit akong nakalimutan. I can't deny na nasaktan ako sa pagbitaw niya bigla sa kamay ko na walang permiso. Na ganoon na lang ang pag-aalala niya sa babae na baka mapano ito nang patakbo itong bumaba sa hagdan. I smiled bitterly. Sino ba ako para makaramdam ng ganito? Gayong alam ko kung ano ang papel ko sa buhay ni Diago. Mukhang nakalimutan niyang kasama niya ako. Nakayapos pa rin sa kanyang baywangang babae habang nakatingala sa kanya. Nakatitig sila sa isa't isa na para bang ilang taon silang hindi nagkita. Lumabas ako ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero isa lang ang sigurado ko. Ayaw ko nang bumalik sa loob. Sino ba ang babaeng yon? Kaibigan? Pero walang kaibigan na hahalikan ka sa labi. Wala naman siyang naging girlfriend dati, kaya imposible na ex-girlfriend niya yon. Sa paglalakad ko, napadpad ako sa bahay nila Manang Letty. Kakatok na sana ako ng bumukas yon. Audrey, anong ginagawa mo rito? Gulat na sambit ni Manang. Ano po kasi, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin na umalis ako sa bahay na walang paalam kay Diago dahil may mistizang babae na dumating doon. May gagawin ka pa ba, Manang? May sasabihin kasi sana ako. Wala naman, anong gagawin? Tuluyan siyang lumabas. Dinala niya ako sa gilid ng bahay. May upuan doon na gawa sa pinagtagpi-tagpi na kawayan at nakaharap sa dagat. Maagang natulog ang asawa ko pagkatapos ko siyang hilutin. Ano nga palang sadya mo rito? Mabuti na lang at long sleeves ang damit na suot ko at pantalon. Hindi ako nilamig. Mukhang uulan yata dahil makulimlim ang kalangitan. Napag-usapan kasi namin ni Diago na magkakaroon kami ng feeding program para sa mga bata. Talaga? Magandang ideya yan para sa mga batang nakatira rito. Oo nga po, Manang. Kaya lang hindi namin alam kung ilan ang mga batang narito para sana mapaghandaan. Nako, walang problema. Ako na ang bahala sa bagay na yan. Maraming salamat, Manang Letty. Nabahala ako nang biglang nalungkot si Manang Letty. Hindi kami nabiyayaan ng anak ng asawa ko. Aniya sa malungkot na tono. Pero hindi naman yun hadlang para hindi namin mahalin ang isa't isa. Hindi iyon hadlang para hanapin namin sa ibang pagkukulang namin. Gustuhin ko mang makatulong sa mga batang narito, pero naghihikahos din kami. Kaya nagpapasalamat ako at naisipan ninyong mag-asawa na mag-feeding program. Malaking tulong na yun para sa kanila. Kahit ako, kung marami lang akong pera, lahat ng taong naghihirap ay tutulungan ko. Pero wala sa yaman ng swerte ko. Kaya kung hanggang saan ang kaya kong itulong, hanggang doon lang ako. Pumasok kami sa loob ng kanilang bahay nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pinagtimpla ko ng mainit na tsokolate ni Manang Letty habang nag-uusap tungkol sa mga batang narito sa isla. Hindi ko alam kung anong oras na, kung ilang oras na akong narito. Hindi pa rin tumitila ang ulan at nagugutom na ako. Malamang, malalim na ang gabi dahil si Manang Letty ay nakatulog na habang nakasandal sa upuan. Naawa ko sa matanda kaya ginising ko siya at pinalipat sa kanilang silid. Napabuga ko ng hangin. Malakas pa rin ang ulan at sinasabayan ng kulog at kidlat. Alam kaya ni Diago na wala ako sa bahay? Hinahanap niya ba ako ngayon? Nag-aalala ba siya dahil wala ako sa kwarto namin? Malamang hindi.
Nakalimutan nga niya kanina na kasama niya ako nang madatna namin ng babae sa bahay niya. Binaliwala niya ang presensya ko, kaya hindi na ako nag-assume na hahanapin niya ako sa gitna ng 10 oras ng gabi sa ilalim ng malakas na ulan. Isiniksik ko ang sarili ko upang magkasya sa upuan. Inaantok ako at giniginaw. Nahihiya rin ako na katukin si Manang para manghiram ng kumot at unan. Aagahan ko na lang ang pagising bukas, nang sa ganon, hindi nila kumadatna na ganito ang ayos. Kakaidlip ko pa lang nang makarinig ako ng katok. Mabilis akong bumangon nang maulinigan ko ang boses ni Diego. Manang Letty. Sa takot na baka magising ang mag-asawa, binuksan ko ang pinto ng bahay. Nang makitang ako ang kanyang nabungaran, nakahinga siya ng maluwag. Natigilan ako sa aking kinatatayuan nang kabigin niya ako at mahigpit na niyakap. Ilang oras na kitang hinanap, bigla ka na lang nawala. Aniya sa mababang tono. Akala ko may masama nang nangyari sa'yo. Kumala siya ng yakap at sinuri ang kabuuan ko. Ayos ka lang ba, Audrey? Bakit bigla kang umalis ng bahay? Hindi ko binigyan ng pansin ang emosyon na nakita ko sa kanyang mga mata. Alam ko na nag-aalala siya na baka may nangyari sa akin. Pero hanggang doon lang yon dahil malaki ang pananagutan niya kapag may masamang nangyari sa akin. Sorry, hindi ako nakapagpaalam. Sorry kung pinag-alala kita. Gusto ko sanang idugtong ang tungkol sa babae pero pinili ko na lang na manahimik. Hihintayin ko na lang siya na siya mismo ang magsabi sa akin. He gave me a warm smile. Ayos lang. Ang mahalaga walang nangyari sa'yo. Mahangmog pa at hindi pa lumalabas ang araw. Talagang pinatila niya muna ang magdamag na ulan bago pumarito. Hindi na ako nakapagpaalam kay Manang Letty dahil mahimbing pa ang tulog ng mag-asawa. Wala kaming imik sa loob ng sasakyan ni Diego hanggang sa makarating kami sa bahay. Masaya akong malaman na hinanap niya pala ako at hindi niya ako hinayaan na makauwi ng kusa sa bahay niya. Talagang hinanap niya ako kung saan ako posibleng makita. Ngunit ang saya na yon ay agad na nabura nang makita ko ang isang sasakyan sa garahe. Hindi iyon kay Diego, kaya malamang sa babae na yon ang sasakyan na to. Hindi pala siya umalis. Totoo ba talaga na hinanap niya ako kahapon? O doon niya lang nalaman na wala ko nang makapasok na siya sa kwarto namin? O baka naman kanina lang niya nalaman na wala ko dahil masaya siyang nakipagkwentuhan doon sa babae. Inaantok pa ako. Sad ko nang huminto ang sasakyan niya. Sorry ulit sa abala at pag-aalala. Hindi na mauulit. Hindi ko na hinintay na makasagot siya. Bumaba ako ng sasakyan. Dito na ako dumaan sa hagdan sa labas ng bahay. Malaki ang hakbang ko nang sa ganon hindi niya ako masundan. Tumalukbong kaagad ako ng kumot nang nakapasok na ako sa silid namin. Naiinis ako, nagagalit sa kanya at pati na sa sarili ko dahil una sa lahat, wala akong karapatan para maramdaman ang mga to kay Diego. May pagtingin na nga ba si Audrey para kay Diego? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.